Tapos yung cigarette, yung lahat ng What is cigarette? ano pa naman yung boses ko? Yeah, Plus, pati nga sa inyo. bali yung payment, pag nagpapatrabaho kami sa bukid, bali lahat-lahat na, papasok siya ng 6 o'clock up to 5 o'clock ng hapon, ang sweldo niya is 300. So, nandyan na yung breakfast, lunch, at saka yung merienda. On top of it. Oh. Oo. Bibigyan pa siya ng pagkain. Tapos yung cash, 300. So, ano pa po yung Tanong. tanong? Kanino po yung lupang pinaniman? Yung kasing lupa na yun, bali, iba-iba na yung tubuhan, no? Kasi, yung mga farmers dito, walang pang finance kasi malaki yung finance na kakailangan sa tubo. So yun, bali, rent lang yung lupa. Kada, yung rental naman sa lupa, 10,000 first quarter. Bali, 20,000 1 year. O depende sa usapan, may 8,000, may 7,000. Sa gobyerno po yun. Or Yung, private po. private. Magkano po binibenta yung sugar canes? Kasi pag nag-aani ng sugar dito, dadalhin sa Luisita, kakarga muna sa sasakyan, tapos yung bawat sasakyan, let's say, yung isang sasakyan na tubo, na tinabas ng mga, let's say, sabihin natin ng 25,000 kada truck. So, yung dadalhin doon sa Luisita, doon muna, anong gagawin? Ibabagsak. Gagawin ng suka, yun. Suka? Oo. Grill. They grill the sugar cane, it becomes vinegar. Miss, ilan po magsasaka meron sa inyo po? Sa corporate? Dito, maraming magsasaka dito. Siguro, yung population namin na kasi population namin dito almost 2 million na yun. Yung mga butantes lang yun, almost 2 million. So, marami na yung, hindi 2 million pala, 2,000. Sorry. Hindi 2 million. 2,000. So, yung halos lahat farmers yun. Siguro mga 1,500 ang farmers, yung 500 laborer. Tupo. Kapag panahon ng tag-ulan, June up to October, ang tanim dito ay palay. So yung palay, 4 months, magtatanim ka ng June, o magbibilang ka na ng 4 months, pagdating ng 4 months, mag-aani ka na. Let's say October, no? Pagkatapos ng anihin ng palay, magtatanim kami ng mais. So yung mais na hybrid, siguro nakita nyo sa 4 months din yun bago anihin. GMO po ba yun? Alam na yun. GMO po ba yun? Genetically modified. Oo. GMO. Diba sa EU? What do you mean by GMO? Genetically Modified organism. Bakit Kasi yung hybrid, sigurado siya sa yung bindi, sure na tutubo. Hindi, oo. Kunwari, gamit ko yun para sa mga meats. kids yun. Hindi pwedeng Mostly kainin. naman lahat sa market mga GMO na. Oh. Bihira na yung natural talaga. Kasi Problema lang sa pinanalo. Tapos wala pang grade. So far, kamusta po yung ani? Yung ani sa sa hybrid, 1 hectare, ang minimum sa 1 hectare is
130 sacks. 1 hectare. So siguro yung 130 sacks na yun, yung gagastusin doon, 50,000. Kasi mahal yung hybrid na bili. Kada 10 bags is 4,500 isang bags. So yung isang hektarya, gagamit siya ng 2 bags. May quota po ba po? Pag yung kunwari 130 bucks, naaabot niyo naman po yung every harvest. Oo. Hindi naman po Hindi. Basta yung corn, basta yung supply sa abono, basta pag binigay mo kasi yung gusto niya, halimbawa kada isang square meter, isang sakong abono. Tapos yun, kikita ka naman kahit magastos, kikita ka naman kasi ibibigay niya naman yung laki niya at saka yung bunga niya doon sa abono. Fertilizer. Yung mga cases po ba kayo na yung mga estudyante niyo po nag-enroll din sa Mayroon din. Sa mga estudyante namin dito, mayroon din cases na tumutulong sila sa tatay nila. na umaabsent Ma-absent. pero pinakapasok ba? Oo. Nag-i-excuse siya, nagpapadala siya ng letter na ganun po si ganun. Kasama ko siya sa project. So, kinabukasan, papasok niya. Pag maraming trabaho kasi si tatay, isasama niya yung grade 6. Dahil yung nakakatulong din. Yes, paano po nagtatrabaho yung mga farmers? As in, per area po ba siya? Kasi parang unfair naman kung mas maraming natapos yung isa kaysa dun sa isang farmer. Kasi parehas yung... yung trabaho nila, basta yung matapos nila sa isang araw. O kunwari, nag-hand tractor siya. O yung kaya niyang gawin sa isang maghapon. Wala siyang quota kung ilang square meter, kung ilang hektarya. Basta yung gagawin niya, yung buong araw na yun, gugugulin niya sa trabaho niya. Yung mga sakahan po ba nila, usually yung farmer din po nagkakaroon ng may-ari or nag-work po sila for some months? Usually kasi, para makatipid yung farmers, tumutulong na rin yung may-ari. Kasi nakakabawas sa gastos. Yung pagpapatubig ng palayan, pagpapatubig ng mais. Pag minsan kasi yung may-ari na kasi magdamag kasi yun, hindi mo siya pwedeng patayin yung makina eh. Kasi para tuloy-tuloy yung tubig. Sa mga ganyang cases po, wala naman po nangyayari away or against the landlord and yung farmer. Wala pa naman nangyari dito yung magsasaka at saka yung magtatrabaho. Wala namang gulong nangyayari. Oh my God, yung mandarigit just got that. Okay. Ano po? Hatiyan. Hatiyan kung may case kasi dito, halimbawa, pinatrabaho mo, akong may-ari, tapos si madam siyang nagtatrabaho, ilalabas namin yung lahat ng gastos. Ang gagawin ko, ililista ko lahat ng ginastos, pati yung pang-upa, tapos pag dating ng anihan, kapag ibinenta namin yung inani namin, aalisin namin yung puhunan, yung bali ginastos. Yung sobra, hati kami dalawa. Porsyento, yung ginastos ko. Yung kung nagtatrabaho, alam naman niya yan, yung kung anong kasi po, siyang nagre-report po, kailangan natin ng 10 fertilizer. Kailangan natin ng insecticide. Wala po. So yung porsyento sa kita, halimbawa isang hektarya sa mais kasi medyo malaki, hindi katulad sa palay, mahina lang yung kita sa palay. Kasi hindi masyadong marami yung
kita do, ani. So sa mais, medyo bumabawi lang yung magsasaka dito sa mais. Yung porsyento dito, may 10, may 15%. Basically, my parents are feeding us. Depende sa usapan. Okay, no more questions. We'll have to go to the... Let's thank Miss Basilio. Okay, thank you. Thank you.